Ipanumpa kong ditikabian ug pagahugtan ko ang tanan. Ipanumpa kong di gyud ko mubuhi ang kinabuhi ko kanimo. Ang pangalan ng aming barangay ay Santo Rosario, Magallanes. Ang pangalan ng Santo Rosario, Magallanes at Agusan del Norte ay isang dagat-dagatan sa pangalan ng nagbuo mula sa mga sumusunod na bahagi. Santo Rosario ay nangangahulugang Santa Rosa o Saint Rose sa Ingles. Ito ay pangalan ni Santa Rosa de Lima, isang banal na mga Katolikong simbahan. Magallanes ay hinango mula sa pangalan ni Ferdinand Magellan, isang Portugis na manglalakbay na naging unang Europeyang nagtagumpay na maglibot sa mundo. Siya ang namuno sa paglilibot na mundo ni Profesor Mayan de Portugal at Atienza Mapagal Hundi. Siya Filipino here, subalit isang profesional na intelihensyado na namamalagi sa Pilipinas para sa pagsasaliksik. Agusan del Norte ay nagmula sa mga salitang Agusan na nagpapahiwatig ng ilog na may parehong pangalan na dumaloy sa rehiyon, at del Norte na nangangahulugan ng hilaga ng Ingles. Upang ipahiwatig ang lokasyon ng probensya sa hilagang bahagi ng Mindanao, ang pangalang Santo Rosario, Magallanes, Agusan del Norte ay resulta sa paggamit ng mga lokal na pinuno na tagalinang ninuno upang bigyang kahulugan ang iba't ibang aspeto ng lugar at kultura nito. Rosario, na dating kilala bilang Nuevo Rosario, ay matatagpuan sa Magallanes, Agusan del Norte sa Pilipinas. Ang bayan na ito ay nabuo noong November 18, 1961 sa pamamagitan ng Batas Republika Bridge 3350. Ang pagtatag ng bayan na ito ay mayroong mga kontrobersya at mga nakakatagong kwento. Ayon sa ilang mga kwento, noong unang panahon, ang lugar na ito ay isang malawak na kagubatan na tinatahanan ng mga lumad at iba pang lokal na tribo. Isang magandang babae na nangangalang Rosario o Daraon na kilala bilang To sa mga katulubong tao ay naging messenger ni Apo Agobaloy, ang lihim na leader ng mga tribo na may misyon upang makipagsundo sa mga dayuhan. Tinatawag siyang bilang To dahil sa kanilang kabaitan at pagsikap na makipag-ugnayan sa iba't ibang tribo. Ang Magallanes sa Agusan del Norte ay kilala sa pagdiriwang ng malaking kapistahan, lalo na ang kapistahan ng Nuestra del Rosario. Narito ang ilang mga paraan kung paano nila ipagdiriwang ang masabing kapistahan. Misa at prosesyon. Ang mga pagdiriwang ng kapistahan ay madalas na sinisimulan sa isang misa na nilalang mga lokal na residente. Matapos ang misa, nagkakaroon din ng mga sayawan at pagpupugay sa aming mahal na Birhen. Parada. Isang malaking parada na sinisinigawa kung saan ipinapikita ang mga makulay na puno ng buhay na floats na ginagamit bilang mga kagamitan sa pagdiriwang ng kapistahan. Ang mga floats ay nagpapakita ng mga relasyong espiritual at pangrelihiyon, kasama ang mga larawan ng Birheng Maria at iba pang mga santo. Cultural performance. Kadalasan may mga cultural performance na nagaganap tulad ng mga sayaw, kantahan at mga dramatikong presentasyon na sumasalamin sa kultura at kasaysayan ng Magallanes. Panoorin muna natin kung paano sinasagawa ang mga cultural performance.
ang mga tradisyon na kasal. Taimtim na ipinagdiriwang ang mga kasal sa pamamagitan ng mga tradisyonal na seremonya at ritual. Tulad ng panunugyo o pamamanhikan, kasunduanan at kasal mismo. Ginagawa rin ang mga kasal ng mga pitulupot pares ng ninong at ninang. Ito ang simbahan na kung saan kinakasal ang mga taong nagmamahalan at nangangako sa Diyos na magkasama sila sa habang buhay. Tignan muna natin ang simbahan na ito. Sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito, ang bayan ng Magallanes ay nagiging mas mabuhay at mas masaya tuwing kapistahan ng Nuestra Señora del Rosario. Ito ay isang pagkakataon para ipakita ang kanilang pananampalataya, pagiging community-oriented at kahalagahan ng kanilang pambansang patrong-patrona. May mga silitang katutubo o pananalitang mahalaga sa Magallanes, Agusan del Norte, na hindi maaaring mawala sa modernong panahon. Narito ang ilan sa mga ito. Malibog. Ito ay isang salitang nagpapahayag ng masaya at malakas na tunog ng pag-awit ng mga tao sa pagsasayaw o kapistahan. Ito ay kadalasang ginagamit sa mga tradisyonal na pista o sakripisyo. Mandawi. Ito ay isang pangsalita na tumutukoy sa pagsasayaw o sayaw. Ito ay isang mahalagang aspeto sa mga kapistahan at selebrasyon sa lugar. Gunita. Ito ay salitang nagpapahayag ng pagnanais na tuntunin ang mga tradisyon at alaala ng mga naunang henerasyon. Ito ay kadalasang ginagamit kapag nagkakaroon ng mga pagtitipon o kapistahan sa komunidad. Pantanaw. Ito ay salitang nagsasangkot ng pag-iisip ng mas malalim, pangmalas o pangkahulugan. Ito ay nagpapahayag ng pagnanais na maunawaan ang mga kahalagahan at kultura ng mga katutubo. Tigmos. Ito ay salitang nagpapahayag ng paghahambing o pagtatalo sa pamamagitan ng dalawang tao o grupo. Ito ay maaaring ginagamit sa mga tradisyonal na laro o tungkulin. Ang mga nabanggit na salita ay bahagi ng kultura at identidad ng mga tao sa Magallanes, Agusan del Norte, at mahalaga ang mga ito upang mapanatili ang kanilang mga tradisyon at kaugalian sa modernong panahon. Tignan muna natin ang kagandahan ng Magellan Shrine. Dito nagtatapos ang aking documentary film. Maraming salamat sa panonood.